Latest, Alyssa Solomon nagtitraining na kasama ang bago niyang team sa Division 1 ng Japan. Masaya kaya siya sa kanyang mga kasama? Solomon, posible nga bang ibang kulang? Ating alamin, Gemma Galanza, nagbukas rin ng kanyang saloobin about sa nagaganap ng korupsyon sa ating bansa. Ano kaya ang pinost niya sa kanyang social media? Mga artista, vloggers at iba pa ay talagang nakisama sa pagrally nga dahil sa nagaganap na katiwalian. Coach Frigoni, niyakap at hinangaan ng kanyang dating estudyante noon sa U21 na ngayon ay nasa VNL na rin. Tots Carlos, napikon daw at nabad trip sa kasamahan niya sa Creamline kapag nagtitraining. Ano kayang pinag-usapan nila kasama sina Gemma at Ella? Ating alamin din, syempre, latest update sa nagaganap na round 16 battle sa FIVB Men's World Volleyball Championship 2025. Syempre, ang kanilang resulta sa game at ang laro o game schedule ngayong araw ay ating ibibigay lahat. Kaya tune in lamang. At syempre, status ngayon ng mga reinforcement o mga import sa PVL. Sino-sino nga ba talaga ang pasok na o verified na maglalaro talaga at sino ang hindi pa? Kompletong lista ng import ay ating ibibigay sa video ito, kaya tapusin nyo. And before that guys, please naman, huwag na pong kalimutan mag-like, comment, and subscribe, and pa-hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bonggang video about sa volleyball dito sa Pilipinas. Pa-purchase po ng Cream t-shirt and Alas Pilipinas t-shirt sa baba. Thank you! Sa ngayon ay pag-usapan po muna natin ang paparating na PVL Reinforced Conference 2025 kung saan pinag-uusapan na ang mga import at talagang niraranking pa kung sino ang pinakamalakas o pinakamahina. Ngunit hindi pa rin natin alam kung sino nga ba dahil hindi pa natin sila nakita naglaro dito. Kaya naman ngayon ay ibibigay natin ang talagang kumpletong import, verified at hindi pa verified na maglalaro. Syempre, kailangan nating sambitin na ito lalong-lalo pa papalapit na ang PVL Reinforced 2025 sa October. At narito po ang mga import na verified na maglalaro at ang iba ay confirmation na lang. Verified na nga itong si Eva Smith, ang import ng Signal HG Spikers. Si Paula Vela naman, ang import ng Akari Chargers ay verified na rin na maglalaro. Samantalang sa Creamline naman ay verified na rin si Courtney Squan. Samantalang sa Akari Chargers, si Anne Chance at ito nga si Annie Smith ay hindi pa verified from Akari and Choco Mucho. Antay na lang natin ang confirmation. Samantalang sa Farm Fresh naman na si Helen ay verified na. Samantalang ito naman si Anna ng Sauce Coffee ay verified na rin. Si Lindsay Vanderwade naman nitong nga Petrogas ay hindi pa verified. Samantalang si Anastasia ay maglalaro na rin sa kupunan ng PLDT. Ito namang sa Capital One na si Baychenko ay hindi pa verified. Kasalukuyan din hindi pa verified ng Gallerist import ito nga si Jelena. Samantalang si Batista naman ng Cheltico ay verified na maglalaro. Kaya naman syempre antayin nila natin ang confirmation ng ibang import para sureball at kompleto na nga ang lineup ng import ngayong PVL Reinforced Conference 2025. At syempre bibigyan natin yan ng ranking sa mga susunod na araw, kaya mag-subscribe na kayo kapag talagang sila na talaga ang naturingan na maglalaro bilang import ng iba't ibang team sa PVL. Kaya sa ngayon pa lang guys, sa tingin nyo, sino ang pinakamalakas na import? I-comment nyo na yun sa baba. Samantalang Alyssa Solomon spotted na nagtitraining kasama ang kanyang mga teammates sa Osaka Marvelous sa Japan Division 1 sa nalalapit na JVL 2025. Kaya naman kitang-kita nga natin sa kanyang mukha na parang masaya siya sa kanyang team. May ilan nagsasabi na medyo malungkot din. Syempre, medyo seryoso kapag nagtitraining ang mga Japayuki. At sa nagsasabi, baka daw bangko lang si Alyssa Solomon? Well, tingin ko ay medyo bangko pa talaga siya. Lalong-lalo pa, wala pa siyang masyadong connection sa setter. Kailangan pa mag-training na magkakasama. At talagang sanayin siya sa depensa dahil sa opensa ay talaga namang magaling siya. Kaya tutukan na lang po natin ang kanyang performance sa JVL na kaabang-abang. Kung maganda siya sa training o maganda ang performance niya, tiyak gagawin siyang first 6 bilang import ng Osaka Marvelous.
at lalo itong magpapatibay at magpapagaling lalo dito kay Alyssa Solomon. Lalong-lalo pa paparating ang VNAL 2026-2027 na gaganapin dito sa Pilipinas at possible na siya ang isa sa talaga namang aasahan ng Alas Pilipinas. Kaya good luck sa journey mo sa Japan, Alyssa Solomon, at deserve na deserve mo yan. Galingan mo ha. Samantalang latest update naman kay Jessica Margaret Galanza o Gemma Galanza na talaga naman nag-post din ng kanyang saloobin sa nagaganap ngayon na rally at talaga namang korupsyon sa ating bansa. Talaga namang may karapatan sila, hindi lamang itong si Gemma kundi ang lahat nag-rally, mga vlogger man, artistang sikat at talaga namang may katungkulan man o wala sa ating bansa ay talaga namang suporta at nagkakaisa sa nagaganap ngayong pagrarally. Lalong-lalo pa ay talaga namang totoo naman na grabe ang katiwalian sa ating bansa. Siyempre, kagaya na lamang nitong si Sara Geronimo, Gemma Galanza, Ivana Alawi, Vice Ganda, Ann Curtis, at iba pang mga sikat na personality ay may karapatan talagang mag-rally, lalong-lalo pa nagbabayad sila ng malaking tax para sa bayan. Kaya naman syempre sana mawala na ang korupsyon at makulong ang talagang dapat managot. Samantalang sa interview naman ng Jella dito kay Tots Carlos ay talaga namang napaamin si Tots na talagang inis siya, napikon sa kanyang mga kasamahan o coaching staff habang nasa training. Lalong-lalo pa puspusan ang training nila at seryoso. Grabe daw ang training na nararanasan nila at bawal ang mapikon sa creamline kapag nagtitraining dahil para sa kanila rin naman ang training para lumakas at talaga namang gumaling. Kaya syempre Tots Carlos ay talaga namang asahan mo na may mga training talagang mahihirap at bawal mapikon. Ito ay ibinunyag nga ni Gemma at Jella sa kanilang interview kay Tots Carlos. Ganoon pa man, marami nang nag-aantay sa pagbabalik ni Tots Carlos sa reinforced conference kaya good luck. Samantalang Coach Fregoni ng Alas Men niyakap at kinumusta ang isa sa mga dati niyang atleta na naandiran niya noon sa U21 bilang siya ang head coach nito na ngayon ay napakagaling at isa sa hinaangaan sa FIBB. Ito nga ay si Alessandro Michael Yeto at syempre deserve na deserve ang paghanga ng coach sa kanyang dating estudyante. At makikita mo talagang napakagaling na coach nitong si Coach Fregoni dahil ngayon ay talagang isa na ang mga dati niyang tinuturuan sa napakagaling na players sa BNL at sa FIBB. Samantalang ito naman ang update sa FIBB World Championship 2025 Men's Volleyball na naganap kanina at ito ang resulta. Natalo nga ng Poland ang Canada at natalo naman ng Turkey ang Netherlands noong September 20. Kahapon lamang ay natalo ng Italy, ito nga ang Argentina at tinalo naman ang Finland ng Belgium. Kaya naman syempre ayan po ang magiging resulta na maglalaban sa September 24. Samantalang ito naman ang schedule September 22, 2025, 3:30 PM Bulgaria versus Portugal at 8 PM USA versus Slovenia. Mawa Arena po ang venue, kaya syempre good luck sa lahat ng team na maghaharap-harap ngayon. Samantalang bago umuwi, ang Chile star player ay talaga na magbakasyon muna ito sa Palawan at kitang-kita sa kanyang post sa TikTok na love niya ang Philippines at before umuwi ay syempre magbabakasyon muna siya at may free ticket po pala sa mga students na gustong manood ng live sa laban nga ngayon sa FIVB Men's World Volleyball Championship 2025. Libre na ito guys, kaya sundin lamang ang procedure na nasa screen para makapag-avail. Ano pang inaantay nyo? Free na yan. Kaya good luck sa FIBB. Kaya syempre guys, hanggang dyan muna po ang ating update for today. Pasubscribe na lang for more volleyball updates.